So, magandang araw po muli. Tayo po yung nagpapatuloy sa ating talakayan sa financial education, financial literacy. So, ngayon po ang ating target audience is yung mga uniform personnel, ano? Lalo-lalo na dun sa mga approaching 20 or lampas 20 years in the service na or nasa approaching maximum age of active service o nasa 56 o nasa 55 na kayo, yung approaching 57 na. So, ang topic natin ngayon is yung paano i-manage yung ating retirement benefits, ano? Yung ating matatanggap, lump sum, and yung ating mga leave balances na ating matatanggap. So, I will share also my experience, no? So, ako ay nakapag-survive na ng 3 taon of, after my retirement. So, 3 taon na nag-lump sum ka, so 3 taon na. So, wala ka pang pension at wala ka ng sahod kung hindi ka kasi hindi naman ako right away nakapagtrabaho. So, I will give you some tips and a sort of advice kung anong magandang gawin, no? So, at the end of the day, kayo na magde-decide kung anong gagawin ninyo. So, as we approach retirement or marami tayong iniisip paano ba natin ma-manage yung ating mga pera. So, kasi sinasabi ko parati, dapat as early as this time, ano man yung financial situation ninyo or kung may mga utang kayo, dandahan na nating i-pay out yung mga utang, no? Yung mga loans natin. So, dapat up to retirement, wala na tayo dapat na utang kasi mahirap yung magre-retire tayo, kakainin rin lang ng mga arrears natin o yung mga balances natin sa loans natin, yung ating mga retirement benefits. So, napakahalaga na approaching retirement o habang mas maaga, mas better na pay out na natin yung mga loans natin. So, it is a mix of financial planning and saving discipline and smart investment choices. So, marami tayong naisip. Mag-i-start kasi nakakatanggap tayo ng medyo malaki-laking pera. So, marami na tayong naiisip na negosyo or i-invest kung saan-saan. So, para lumago ang pera kasi we're thinking na in 3 years time, wala nang papasok na pera. So, yung matatanggap natin, dapat i-plano natin ng maayos. So, yung lump sum at saka yung ating mga leave balance, no? Leave balance kung may naiwan pa. Kung parati tayong nagti-30 days sa ating commutation, ay malamang medyo maliit-liit yung ating leave credit na may iwan. So, mga practical tips, mga practical tips na pwede nating gawin, so, habang nagpaplano, habang nagpa-file pa lang kayo, dapat naiisip na rin ito. So, hindi lang documentary requirements yung kailangan nating paglaanan ng ating atensyon sa pagre-retire, kundi pati yung mga bagay lalo na sa pag-apirahan. Because it will affect us, no? It will affect us and it will affect our dependents, our families, lalo na pag may mga anak pa tayong nag-aaral. So, should know, no, at earliest this time, dapat alam natin kung magkano pension natin, mape-pension natin. Kasi malalaman rin natin kung magkano ang magiging lump sum natin for 3 years if we opt to have a lump sum, 3 years lump sum sa ating retirement benefits. So, ibig sabihin, yung mga hindi pa nakakaintindi sa lump sum is yung inyong pension for 3 years ay kukunin nyo na buo, no? So, pwede rin kayo mag-opt to have your pension, no, right away, no, upon effectivity ng inyong retirement next month, magpe-pension na kayo. So, ito yung dalawang choices na pwede natin pagpilian. So, dapat alam natin kung magkano. So, meron namang computation niya, meron namang table, merong chart na meron sa ating admin, ano? So, ang isa sa mga alang-alang natin, within this 3 years, no, kasi kinikwentahin natin magkano ba ang monthly expenses natin sa pagkain, no? So, kung nagbabudget tayo, marunong tayong maglista ng ating budget, malalaman natin. So, kung
let's say we're spending around 30,000 a month, or 20 or 25,000 sa pagkain. So basic needs ang ating usapan dito, no? Kasi isama na natin diyan yung mga monthly bills natin, yung mga utilities, sama na natin diyan. So magkano yung ating monthly expenses. So sama na rin natin yung ating educational mga educational requirements sa ating mga anak, no? So let's say yung anak natin nag-aaral, at anong grade man yan, o kung sa college na. So dapat alam natin kung magkano ang yearly niya, no? Plus allowances. So dapat isasama na natin doon, kukwentahin na rin natin. So magiging kasama yan sa monthly expenses natin. So ito yung fixed, no? Somehow fixed na expenses, medyo predictable to. So siguro add minus lang kayo ng let's say 2,000, 3,000. So mapipredict natin. So meron rin tayong mga unpredictable na expenses, ano? So dapat i-consider natin to. At ito yung minsan din natin na anticipate, ano? And I also realized that, no, during those 3 years, yung medical expenses. Ito yung pinaka surprise na pwede nang it could wipe out your retirement benefits kung hindi natin napaghandaan, no? Medical expenses. So ano ba 'tong mga medical expenses? It could be us, it could be tayo mismo, maaaring magkasakit, maaaring maaksidente, nakunod, maaaring kahit yung mga regular na mga sakit, yung mga mini-maintenance na natin. So maaaring kasi pag nag-retire na tayo, medyo relax na yung mood natin, relax na yung atmosphere. So andun na minsan lumalabas yung mga sakit, kasi hindi na tayo napipilitang tumakbo, napipilitang magtaybo or other physical activities. So medyo doon na lumalabas yung mga sakit. So ito yung dapat natin paglaanan, paglaanan natin ng budget, if you don't have insurances, pag wala tayong insurance or medical insurance na pwede mag-cover sa atin. So wala na itong during our retirement years, wala na yung mga benefits, wala na yung mga privileges ng having nearby dispensary na pwede nating takbuhan, ng libre, almost libre lahat sa ating mga airbases, sa mga kampo na pwede mag-assist sa atin. Mawala na yung gano'n, lalo na pagka lumipat tayo ng lugar, pag umuwi tayo sa probinsya natin, malayo tayo sa veterans, sa veterans, pag sa mga armed forces, members ng armed forces. So pag tayo retire na, so tayo privilege sa veterans hospital. So pag nasa ibang lugar naman tayo nakatira, malayo tayo sa Manila, malayo tayo sa Quezon City. So hindi natin ma-avail yung privilege na gano'n. So dapat isama natin yun. Isama rin natin dyan yung pag lumipat tayo ng bahay, no? Lalo na yung mga kasamahan natin na tumira ng napakahabang panahon sa housing, sa mga housing ng gobyerno. So isa rito sa malaking kakain ng ating retirement benefits, So ako mismo, hindi ako nakapagpatayo ng bahay, hindi ako kahit na pag-renovate ng mga kunting ari-arian during those 3 years because tingin ko hindi priority yun eh. Hindi mo na priority because pag inubos mo na agad, may makasamahan tayo, halos yung kanilang retirement benefits ay naubos doon sa kanilang pinapagawang bahay. It is not practical, It is not practical. Kasi pag dumating yung mga other problems, aside sa mga sa monthly expenses mo, pag dumating yung ibang problema, dumating yung mga medical expenses, so wala ka na maihugot. So anong magiging resort ng ating mga kasamahan? Babalik na naman sa paglo-loan, Hindi ka pa nag-ipek yung pension mo, may naglo-loan ka na. So kasi maraming ang nag-o-offer, may mga nagsusulputan ng mga financial institution na
nag-o-offer ng papautang doon sa mga kare-retire lang, ano, hindi pa tumatanggap ng kanilang pension, eh, papautangin ka. But in exchange sa napakalaking interest doon sa kasi nga hindi naman nila kaagad makukuha yung payment mo. So after 2 years pa, no, after 1 year pa. So in exchange, malaki yung magiging interest, no? What would you expect? So ito yung ating dapat i-consider, no? So I'm not discouraging you to build a house. Nasa sa inyo naman yun eh. Nasa sa inyo naman yun. But you should also consider yung magiging expenses mo for 3 years, lalong-lalo na pagka you're not planning to go back to work or gusto niyo lang mag-relax for 3 years na yan. So dapat iplano natin ng maayos. So long term dapat yung ating pag-iisip. So itong retirement is dapat inumpisahan natin na pagpaplano is as early as airman pa lang kayo, ano, private or patrolman, dapat pinaghahandaan na natin to. Hindi ito yung bahala na after 10 years na lang ako mag-prepare or before 5 years bago ako mag-retire, dapat doon ako mag-prepare. It might be too late. So, yun ang sinasabi ko. Retirement is a long-term preparation, no? So, um, hindi siya yung bahala na bukas o saka na ako magsisave pag tumaas ang sahod ko or pag na-promote ako. So, uh, disclaimer lang, ano, hindi, kuha ko lang ito. Kasi, yung mga sinasabi ko parati, ang gina-advocate is mag-save tayo sa savings and loan associations. Kasi malaki yung magiging dividendo, magiging gain natin pagdating ng panahon. But this time, ano, just recently, yung isang savings and loan association, napakalaking savings and loan association, ay binababaan na nila yung kanilang ina-allowed na monthly deduction na pwede nating ibigay, na pwede nating mapadidak sa ating mga sahod o sa ating mga pension. So dati, 20,000. So ngayon, nagiging 15,000 na lang. So hindi ko na papangalanan. No? Alam naman niyo siguro yan. So ibig sabihin nun is, di have enough capital na. Hindi na nila kailangan ng ating contribution. So anong implication nun sa atin? So hindi na tayo pag tayo ay dinidelay natin, saka na ako magsisave. Saka na ako mag-i-invest sa mga savings and loan association pag medyo malaki-laki na ang sahod ko. Pagdating ng time na yan, pag lumaki yung sahod mo, baka hindi na rin nila tatanggapin yung ating contribution because they already have enough, no? So fair warning yan sa mga kasamahan natin. No? Start small. Kahit na tig 1,000 lang yan, umpisahan natin. Pag medyo maluwag-luwag, dagdagan natin. Kung ma-max natin yung sabi nilang sinasabi 15,000 a month, kaya naman yun. Magkano lang naman 15,000 naman pag na-manage natin na maayos yung ating mga pagkapirahan. So start preparing, no? Kung ano may financial situation nyo, start now, no? So wag yung isa walang bahala at mga manyana habit sa yung procrastination, it will not benefit us, ano? So considerin natin yung inflation. So di naman siguro lingid sa ating kaalaman na mabilis tumaas yung mga bilihin, no? So yung ma-afford mo ngayon, baka next year, mahirapan ka ng bilhin, ano? So, isa rin dyan, huwag nyo ring, no, mga retirement benefits, ibili nyo ng sakyan. So, not unless yung sakyan na yan will earn income, ano? Kung hindi naman, para lang maging service nyo lang, o gusto nyo lang mamasyal-masyal, it's not practical, ano? So, iwasan natin yung lifestyle inflation kasi, siguro first time mo makatanggap ng ganung kalaking amount of money, no? So hindi naman niya kalaki yan. Isip-isipin natin, hindi naman ganung kalaki yan. But first time makatanggap kayo ng more than 1 million or more than 2 million or 3 million in your retirement benefits. Then all of a sudden, you feel na, ay, deserve kong magbakasyon o deserve kong upgrade ng aking lifestyle. So I'll tell you, yung amount na yan is kayang ubusin yan in just a matter of 6 months, ano? 6 months or 1 year, kayang ubusin yan. So, kung hindi nyo pinlano yan, so paano naman yung next 2 years na wala kayong matatanggap?
So, babalik na naman tayo sa pangungutang. So, you should avoid yung lifestyle inflation. Kung hangga't maaari, kung ano yung nakasanayan natin sa active tayo, pwede natin i-maintain. But much better kung we should lower it down kasi alam natin wala nang papasok na pera. So, much better kung i-lower down natin yung lifestyle natin. Saka na natin medyo angat-angat konti pagka nakapag-pension na tayo or nakapagtrabaho na tayo, makabalik tayo sa trabaho if you have to go back to work, ano? So, ito yung ating dapat iwasan yung lifestyle inflation o pagtaas na lifestyle dahil sa may natanggap tayo ng malaki-laking pera. So, we should be careful with that, ano? So, we should allocate yung ating mga pagkapirahan. Yung sinasabi ko, yung parating mga basic na na dapat ay pinaglalaanan natin, ano? So we should divide money. Let's say na-compute na natin ng maayos, ano? Na-compute na natin ng maayos. Kasi mako-compute natin 'yan eh. Pag nabawas na natin lahat ng mga loan balance natin, so makikita natin kung magkano yung maiiwan sa atin na matatanggap natin. So ito yung ating dapat na iba-budget, ano? So basic pa rin. We should dapat emergency, dapat a portion of it will be for emergency fund. So ito yung sinasabi ko kanina na yung mga medical expenses. So pwede natin dito na natin ipasok yung medical expenses emergency fund, no? Kung if you have insurances, much better makakatulong ito. So we set aside yung emergency fund. Ano ibig sabihin nito? So kung kaya ng budget, so at least 3 months na living expenses. If you have 30,000 as your living expenses, so dapat meron kang 90,000, no? Sa 90,000 nakatabi na yon. Or times 2 natin, no? Gawin natin 6 months. So pwede natin gawing 180,000 is nakatabi na para sa emergency fund. So lagyan natin to sa safe and accessible na account na pwede natin kaagad makuha padating ng emergencies na dumating. So we should also allocate yung investment, ano? So let's say kung wala pa kayong mga investment na pwedeng napaglaanan, so doon tayo sa mga savings loan association. So kaso nga lang ang problema, experience ko rin ito, nakatanggap ka ng malaking pera, ay gusto mong ilagay dun sa share capital dun sa mga savings loan association. Hindi ka naman makalagay ng malaki-laki. So meron rin silang limit, Meron rin silang limit. So that time, mag-retired ka na. So dun sa favorite ko na savings loan association ay hanggang 15,000 per quarter lang. So pwede mo naman siyang tingiin lang, tingiin, or pwede mo siyang ihulog doon sa savings account, which is medyo maliit yung kanyang yung tubo. So ibig sabihin is we should diversify, kung hindi tayo pwedeng maglagay ng malaki doon. So ilagay natin sa ibang savings and loan association na tumatanggap pa ng share capital kasi there are savings and loan association right now na hindi na sila tumatanggap muna, ibig sabihin suspended yung kanilang pagtanggap sa share capital. So saan natin ibang panglagay, could be in a business, yung proven and tested na business na alam natin, nakabisado natin. Pwede na tayong it will be part of our investment, yung mga businesses na pwede natin i-establish, and then we should allocate yung let's say mag-allocate rin tayo doon sa ating lifestyle or treat rin natin yung sarili natin. Kasi we've been working for 20 years or iba dyan. They've been working for 30 plus years, lalo ng mga nagko-compulsory. So dapat meron na tayong nilalaan dito. Ibig sabihin nito, huwag natin, minsan kasi iba is they spend 50% na kanilang retirement benefits para lang sa enjoyment, So this is not practical, kaya medyo maliit na portion lang. So let's say you're planning for a vacation sa province niyo, kung hindi naman kayo uuwi doon. So
you allocate a portion, no? A small portion lang, wag nating wag mo na masanong malaki. Kasi lalo na pag umuwi kayo, alam ng mga kababata nyo o yung mga kamag-anak nyo na you've just retired, they're expecting that uh, you have received a good sum of money. So anong doon mag-aaya ng handaan, mag-aaya ng inuman, then minsan hindi tayo magiging practical pagdating sa mga bagay. So dapat kahit yung simpleng pagbabakasyon dapat pinaplano at binabudget, ano? Para hindi tayo ma-over do sa ating budget. So pag hindi natin binudget yan, baka malaki yung kala natin nagbakasyon lang tayo ng 1 linggo, and yet pag balik natin, malaki na pala na igastos natin kasi hindi natin binudget, ano? So ito yung ating dapat na i-consider, no? And then you budget yung monthly expenses. So sabi ko kanina, yung monthly expenses natin is na picture out o nalista natin na maayos. Yet pwede pa rin nating babaan yan, no? Pero pwede pa rin nating babaan kasi nga nasa bahay na tayo, andun na tayo sa sarili nating pamilya, hindi na tayo obligadong pumasok, wala na tayong obligation na gano'n. So it could be time para magtanim-tanim, mag-garden sa paligid ng bahay, para meron kayo sariling homegrown na mga vegetables. And it could help, no, sa ating mga pagbabudget. So yung sinasabi ko, hangga't maaari, wag tayong mag-loan within this 3-year period ng after retirement. Dapat huwag tayong mag-loan, no? So ito yung kasi they're always keep on texting us, they keep on kahit sa email, hindi ko ba saan nila nakuha yung mga access natin. They're enticing, very enticing yung mga offer nila, kung if you're desperate kasi wala na tayong pera, kakagat tayo doon. So inaiwasan natin. Pero pag may pera tayo, naayos natin ng pagbabudget natin, we always have the power to decline yung mga offer na ganun, So tayo naman minsan mahinang nila lang, pag may nag-offer na ganun, kinakagat-kagat natin without minsan hindi natin tinitingnan yung laki ng kanilang mga interest, So sabi ko kanina, yung mga safe options natin na pagtabihan ng ating mga pera are ng mga savings and loan association, So you steady and then stable na savings and loan association, kasi marami mga savings and loan association ngayon, mga nagsusulputan, mga bagong salta, they're not yet proven and tested, So huwag tayong pumatol sa mga ganun. So mga health insurance natin, dapat kinukonsidera natin ito, lalo na pag we're in retired stage na ng buhay natin. So pag hindi natin napaghandaan ito, hindi tayo kumuha ng retirement insurance, as we grow older, tumataas yung premium, tumataas yung magiging monthly natin. So as early as active pa tayo, dapat kumuha na tayo ng mga insurance, Kasi it will help us, hindi po ito, sabi ko, pinuulit-ulit ko parati ito. Insurance is not an expenses. Insurance will protect us, will protect us. It will protect our investments, our savings and investment. Kasi pag wala tayong insurance, saan tayo kukuha? Saan tayo huhugot sa ating mga emergencies? So doon natin kukunin sa ating mga investment na sana ay tutulong sa ating padating ng panahon na to earn without us working. And yet, kung pagdating ng time na kailangan natin at wala tayong health or life insurance, hugutin, sayang. Sayang, So, sana, try to consider this. At pagka retired na tayo, mahirapan na tayong kumuha ng insurance. Kasi nga, binabudget na natin lahat. Binabudget na natin yung mga expenses natin at ibang mga bagay na paglalaan natin ng ating retirement benefits.
So one thing is you should continue learning. Itong aking ginagawa is to educate and to share yung ating karanasan, aking natututunan do sa mga napapanood ko rin at nababasa, for us to grow as people na sana pagdating ng retirement years natin, we are still beneficial sa ating society o sa ating bansa in a whole. Wag tayo yung alam mo yung ang pag-retire natin is abang na lang tayo sa pension. Some of us sa uniform service are retiring uh, on their early 40s, iba dyan iba dyan is having this skills na talagang in demand sa market. Huwag natin sayangin, and then we should continue learning kasi pag uh, hindi na tayo magiging active at hindi tayo magiging part ng ating economy, nagiging burden lang tayo sa society kasi ng nag-aabang lang tayo ng pension. So continue learning kasi this is the time for you're learning, and then you're earning, and then you're also enjoying kasi iba yung freedom ng having meron ka ng um, mga benefits na matatanggap. Isa na dyan is yung pension, meron na dyan yung mga investments natin na continue earning. Then you're doing what you're enjoying, You're doing what they are, in the same time you're enjoying what you're doing because gusto natin yung ating ginagawa, kahit na patanim-tanim lang kayo dyan, pag-garden, mga, or let's say mga binubutingting natin kasi alam natin na ito ay bibigay sa atin ng kasiyahan. It will add meaning sa ating buhay, so continue learning, attend seminars, then doon pa rin yung basic ng budgeting, ng investing, dapat hindi ito nawawala. And then isang practical rin na dapat na sinasama natin dito is yung estate planning. Ba't yung estate planning? Pag tayo nawala, dapat maayos yung pagpaplano ng ating pag-iwanan. Lalo na pag you're invested sa mga real property or di kaya meron kayong mga investment kaya sa mga civic loan association. So dapat in-explain nyo na maayos lalo sa mga direct dependents ninyo. So ayusin yung mga dapat na may kinuha kayo na mga lupa na hindi pa napatitle. Dapat this is the time na ayusin yung mga documentary requirements. Kasi you have all the time, you have all the opportunity to settle yung mga dapat na natin kasi hindi na tayo ganong nakatali sa mga obligasyon. Isama ito sa mga pinaplano na dapat natin, So ito yung practical tips na pwede ko may share sa inyo. So although iba naman tayo ng sitwasyon, iba naman tayo ng financial capacity. So in yet things that are common na pwede nating gawin, isa na dyan yung pagbabudget at pagpaplano ng ating matatanggap na pera. So huwag tayong waldas, huwag tayong one day millionaire, and then 1 year pa lang sa retirement doon na pupila na ulit sa mga loan association. So wag naman sana kasi yung nga ano nakasanayan natin nung tayo active pa, don't expect na hindi na natin gagawin yan pag tayo retired na, isa na dyan pangungutang. So dapat lang natin ingatan, kasi maging miserable tayo, maging miserable yung retirement years natin if we don't manage, if we don't manage our finances. So sana may natutunan kayo na kahit konti sa aking na-share ngayon. At sana i-apply natin sa ating pagpaplano ng ating retirement, kahit retired na tayo. Consider pa rin natin yung mga bagay-bagay na yan. At let's just enjoy life, maiksi na lang ang buhay. Maiksi talaga ang buhay, diyan ko na-realize ang dami ng
na maalam ng mga kasamahan natin ano, na kare-retire lang. So, please just enjoy life. Then, isa sa paraan na ma-enjoy natin yung buhay natin, maayos natin ng maganda yung ating mga resources. Then, somehow, yung mga resources na yan, may enjoy rin ang ating next generation. Pag naayos natin na maayos yan, yung next generation natin will also inherit that resources. Hindi lang siya in terms sa pera, but also yung mga values, ano, yung values ng pagbabudget, yung values ng savings and investment, yung values ng, sama na dyan yung pag-share ng mga blessings na ating natatanggap, ano? So, pag nakita ng mga anak natin, mga apo natin, na maayos tayo sa ating finances, they will also emulate, they will also uh, imitate that values. Then, somehow, someday, beneficial rin sa kanila, sa ating next generation. So, marami pong salamat at God bless us all. Ingat po tayong lahat.